So what's up mga kasunod to, Jokoy High Speed. So ang problema nito, laktaw pagdating sa coating spandex mga native. So subukan muna natin. So ayan, check natin. Ayan, ayan nakikita nyo. Ayan, laktaw siya. Ayan, nakita nyo. So iba naman na yan. So bago tayo mag-start mga kasower, make sure at kung bago ka lang dito sa channel ko, subscribe nyo na ako, Jolly Sewing Mechanic. Yun nga, nagtuturo tayo ng mga iba't ibang klase ng paggawa ng makina na pwede nyo matutunan, lalong-lalo na yung mga beginners dyan. So like and share nyo mga kasower, nang makarating si kapwa natin mananahe dyan, may ganito silang magkaroon sila ng idea. Tara, start tayo. So buksan natin to. Tingnan natin yung timing kung malayo ba yung karayom sa hook nya. Natin dito. Tanggalin na rin natin yung ngipin para makita nyo talaga. So ayan, check natin yung timing nya, yung nasa timing pa. Kung napapansin nyo, ayan o. Ayan o. Diba halos gumagalaw na yung karayom. Dikit na yung hook nya sa karayom, gumagalaw na. Pero nagpapaktaw pa rin siya. So ang gagawin natin, dito tayo. Ayan, dito tayo. Pero ang una munang gawin natin, ito kasi may nakikita tayong video na ganitong ginagawa nila. Kung nakikita nyo ito, electric tape. Subukan natin kung effective ba talaga yung mga video na nakikita natin na tinatapalan lang yung sa ilalim ng pot. So subukan natin. So panoorin nyo mga kasawer kung effective ba talaga ito. Bago natin ituro yung pinaka talaga ng timingan nito, bakit nagpapaktaw pagdating sa mga cotton spandex. Tanggalin muna natin yung pot para mailapat natin ng gusto yung niya. Yung ayun, nakikita nyo may lubak-lubak na yung masyadong pudpud na yung gamit nila dyan na tawag plastic pot, pero napaktaw pa rin. So itong paraan na to, hindi to pwede sa maramihan na gawa. Panandalian lang ito. Yung bakal niya napupudpud yan pa kaya. Siguro pwede ito sa mga repair lang, sa mga bahay-bahay lang. Pero pag sa mga maramihan na gawa, mga patahiyan, hindi to obra. So ayan, balik na muna natin. Pero subukan natin kung obra ba talaga siya. Kasi nakikita natin sa mga videos dyan okay naman, nawawala daw talaga yung paktaw. Kaya dito sa video natin, susubukan rin natin kung legit ba talaga. So ayan. Try natin subukan, tayo natin dito kung legit ba talaga. Walang kukurap Okay, check body check. Ayan nyo, wala nga effective nga talaga legit nga talaga. Wala talagang laktaw ayan kita nyo, ayos, legit nga talaga. So subukan pa nga natin isa. Oops. Wala talaga ganda pa ng tension niya. Wow! Okay. So pwede nyo rin ito gayahin mga kasawer. Pero ito hindi ito pang matagalan. Panandalian lang ito. Hindi ito pwede pang sabak sa mga patahiyan. Tuturo ko sa inyo kung ano yung pinakadabis talaga na timingan para dyan. So, dito tayo sa likod. Tinanggal na natin yung mga tornilyo na yan. So ayan siya. So nakikita nyo yung tornilyo na yan. So panoorin nyo ito ng husto mga kasawer para matutunan nyo talaga. So ayan, nakikita nyo yung tornilyo na yan. Ayan, dalawang tornilyo yan. Ayan yung isa. Putin pa natin. Ayan, dalawa. So luluwagan muna natin to. Yung dalawa na yan, luluwagan natin. Ito muna, luwagan natin. So itong pag-adjust na to, ito yung sinasabi na adjustment ng fading nya. Pero take note, pwede nyo rin itong i-adjust dito rin. Pag nagpapatid yung sinulid nyo, huwag masyado nang masikip yung tension disc nyo, dito nyo i-adjust. So maluwag na yung isa, dito naman tayo sa isa-isa naman. So yun, nakikita yung position ng tornilyo na yan, nakikita nyo yan. Yan nakikita nyo. Gawin nyo, pukoy nyo lang yan, bahagya lang. Kasing liit lang na, siguro mga 1/4 lang. Yan. Pero pag adjust nito mga kasor, depende rin to sa yung mga kasora, makina. Then ayan, sikipan na natin siya. So ayun, nakita nyo kanina dito sa taas yung tornilyo, diba? Ngayon dyan na sa baba, diba? Sikipan na natin ng gusto. Kunting-kunti lang mga kasor, mga 1/4 lang
Check rin natin yung isa. Push up. Ayan, tapos na. Ikipan na natin. So, dito naman tayo. So, nakita nyo, tanggalin muna natin itong nilagay natin kanina. Ibalik natin siya. So, panoorin nyo para talaga ito sa mga beginners dyan. May mga matutunan kayo rito sa mga vlog natin. Itong ginawa ko na to, talagang effective talaga to. Sa dami ko pa naman na siniservice ang ganito. Halos ang mga ginagawa ko, lalo sa mga cotton spandex, mga sublimation. Dalas talaga paktawin pag mga ganong mga tela. Kung nahihirapan kayo mag-adjust dun sa likod, meron pa namang ibang paraan. Palitan nyo ng plato na maliit yung butas. Yung isang paraan ko pa dyan, lagyan nyo ng tiplon. Kasi makapal-kapal yung tiplon na yun eh. Ayan, subukan natin. Tingnan natin kung walang kukurap. Pero ilang beses ko na rin ito ginawa. Ito dapat talagang timingan yan kasi magbabago yung bawagan feeding na nila. Kita? Kita? Wala na yan. Ganyan lang. Paano po boss,